Ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At sa inyo po ay Happy Fiesta. Pakibati niyo naman po yung katabi ng Happy Fiesta. Marapat lang naman talaga na ngayon fiesta niyo naman po talaga. At ito po yung ipinagdiriwangan natin ngayong July 16. At syempre pagbati rin po sa ating pong Pura Paroko sa kanyang primera misa, hindi loko lang po. Kasi sabi niya po kasi ako ang predikador po niya ho ngayong araw na ito. At kay Father Robert Laad po, good morning po. At sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang pastoral ng parokya ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. At ngayon ho, ika nga, sa panahon natin, natutuhan na po ng ilan ng mga tinatawag nating makabagong mga kabataan ang pag-follow sa social media. Ika nga marami silang mga sinusundan, mga artista, mga vlogger, no? O di kaya mga blogger, iba pa po iyon, at ano-ano pa. Bukod din sa mga ito, ginagaya nila ang mga ginagawa nito. Sa pananamit, yung mga pagkilos, at pati na rin sa pananalita. At para sa kanila, walang masama na tinapay sa kanila. Ika nga malala pa dito, kahit sa huli, pinipili pa din ng mga kabataan ang mga ito. Sa ating ebanghelyo kay San Juan, nasa paanan ng Panginoong Hesus ang Mahal na Birhen, ang mga alagad. Pinangalanan si Maria Magdalena, si San Juan. Sumunod sa Diyos hanggang sa huling hininga. Wala naman pong may o-offer si Jesus na ginhawa in terms of life in this world. Pero dahil sa mga ginagawa niyang pagpapatawad at pagpapagaling o di kaya yung mga kamanghamanghang mga milagro, dito maraming sumusunod, maraming nagfa-follow. Wala pang FB nun, pero umaalingaw-ngaw ang kanyang kabanalan at kadakilaan. At ito po ay nagpapatuloy sa mga alagad ng Panginoon, sa mga nag-alay ng buhay para sa pananampalataya, at mapasa hanggang ngayon sa simbahang kanyang itinatag. Kaya hindi po ito malayo sa naging buhay sa lupa ng ating Mahal na Birhen. Dahil sa kanyang kabanalan at kababaang loob din, umalingaw-ngaw din ang kanyang bango na tulad ng bulaklak. Ngayon, pinagdiriwang nga po natin ang kapistahan ng ating Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Si Maria ay inihalin tulad sa simbahan din dahil ipinakita ni Maria ang halimbawa ng pag-iingat niya sa anak ng Diyos at pagpapakita din ng hindi nagmamaliw na pag-asa. Ito po ang hindi maunawaan at maisabuhay ng ilan sa mga namumuhay sa makabagong panahon. Ang pagsasabuhay ng may pusong puno ng pag-asa at yung tinatawag nating bukas na puso at ang bukas na palad para sa mga pinagkait ng pagkalinga at proteksyon. Ito rin yung panawagan sa atin ngayon
ng ating pong minamahal na Santo Papa, Papa Leon, na kailangan pa rin natin na magkaroon ng gabay para sa mga makabagong mga tao ngayon. Alam naman siguro ho natin na hindi iba sa atin yung salitang artificial intelligence. Marami nakikita, lahat tayo sa buong World Wide Web na mga buhay ng ibang tao na hindi natin alam kung ito ba'y totoo o hindi. Pero kapag alam natin na napakaganda, enticement to our senses, enjoyable, pleasurable in our senses, sinusunod natin. Ganyan tayo. Kahit nga po, sabi nga natin bilang mga Pilipino, malakas din ang ating imagery. Kaya gusto kasi natin, kapag sinabi nating faith, nakapaloob dito yung imahen, krusipiho, kandila, bulaklak. Gusto natin, pag nakita natin ito, kaakibat ang ganda nitong lahat na ito ang Diyos. At totoo naman. Pero hanggang dun lang ba tayo pumapasok sa mga nakikita nating ganda? Baka kailangan nating pumasok sa kalooban natin bilang mga mananampalataya at mga deboto ng mahal na Birhen ng Carmelo, ng bundok ng Carmelo. Doon, marahil, marami po sa atin sa kabilang punto, nahihirapan kung paano gumawa ng mabuting desisyon sa buhay. O kaya, nahihirapang ilapit ang sarili sa mga nangangailangan dahil sa mga preconceived ideas natin. Hindi po ba si Maria na kahit hindi niya maunawaan marahil ang sinabi ng Diyos sa kanya, iningatan pa din niya ang lahat ng ito sa kanyang puso. Kaya muli, ito yung hindi nakikita ng iilang tao sa makabagong panahon, kung saan na lang nila hinahanap ang tunay na makapagpapaligaya sa kanila at ang paggaya sa mga kilalang tao. Kaya hamon po sa atin, tulad ni Maria, ipakita po natin na masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Ang ilan po sa atin ay suot ngayon ang skapularyo. Pero paalala pa rin din sa atin, hindi po ito isang palamuti o pamorma dahil lang sa trending o pagsunod kung sino lamang po ang may suot nito. Ipinapaalala po sa atin na ang kasuotan na iyan ay sumisimbolo sa pamatok ni Jesus na nagpapagaan ng loob natin. Ito ang dapat po nating gawin at sundin bilang mga Kristiyano. Kung tunay nga po tayo ay followers ni Maria, handa tayong sundin at makinig sa tinig ng Diyos. Ipanalangin po natin sa ating banal na misa na ito na mapakinggan natin ang tinig ni Jesus, ang kumausap kay Maria. Na sana nga ipakita natin ang katapatan natin lalo na sa debosyong ito. Maaaring matagal na po ang pagsusuot itong tinatawag nating eskapularyo. Pero tatandaan ho ninyo, tumatagal ang pagmamahal at pagpapala na ibinibigay ng Diyos kapag suot natin ang eskapularyong ito at hindi lamang po dahil sa trending. Amen.